Mababa na lang sa ngayon ang tsansa ng Phoenix Suns na makapasok sa playoff at maging sa play-in tournament ay nahihirapan sila. Sa ngayon mga idol, malaking kapalpakan itong nangyari sa Phoenix Suns considering na mayroon silang Kevin Durant, Bradley Beal, and Devin Booker. Pero sa ngayon marami na ang bumabalik sa sinabi nitong si Devin Booker bago magsimula ang NBA season na respectfully, I don't know how teams are going to guard us. Sinabi mismo ni Devin Booker na maging siya man ay hindi alam kung paano raw sila babantayan ng kanilang mga kalaban. Pero ngayon mga idol, parang kinain lang din ni Devin Booker ang kanyang sinabi sapagkat sila ay nasa ibaba. Hindi nga ho talaga batayan kung mayroon kang super team, kung mayroon kang mga magagaling na kasama. Sa mga super team, ang kalaban dyan ay yung chemistry at yung mga injury. Definitely parang bumalik lang kay Kevin Durant kung ano ang nangyari sa kanya sa Brooklyn Nets. Para kay Devin Booker naman mga idol, isa itong leksyon na hindi talaga dapat magmayabang hanggat hindi pa natatapos ang laban. Sa buong career mga idol ni LeBron James, sa mga kupunang sinalihan niya, mayroon itong record na 76 wins and 123 record. 38% doon ay ang mga labang na miss niya o nagkaroon siya ng injury mga idol. At kaya ngayon heto talaga yung kanilang itinutulak na hindi talaga deserve ni LeBron James na banggitin sa level ni Michael Jordan. Dahil sa mga teams na yon ay wala siyang ibang sinamahang mahina kundi mga super team ang kanyang sinamahan. Sa madaling salita, yung pagpalipat-lipat ni LeBron ng mga kupunan, bumubuo ng super team, nagre-recruit, dun pa lang daw ay hindi na sapat at hindi na valid na usapin para ma-consider siyang greatest of all time. Dahil kung si Michael Jordan lang, sa Chicago Bulls lang siya, doon siya nagkampiyon. Hindi siya lumipat ng mga kupunan, bumuo ng super team para manalo lamang. At syempre maliban dyan, yung sa finals wins at sa scoring titles. Yung sa career points naman, maging si Anthony Davis mas pinili si Michael Jordan kumpara sa kanyang teammate noon na si LeBron. Dahil para mismo kay Anthony Davis, inabot pa nga ng 22 years itong si LeBron para magawa iyon. Samantala, mataas na sa ngayon ang tsansa ng LA Clippers na manalo sa kanilang mga laban at ito'y malaking advantage sa kanila pagdating sa playoff. Itong si James Harden na bumabalik ang parang James Harden Houston Rockets version sa kanyang mga numerong ibinibigay sa ngayon sa kanyang team na Clippers. Ngayon sila'y nasa pang-8 posisyon, pasok yan sa play-in mga idol. Ginagawa ni James Harden ang kanyang trabaho at disenteng numero ang kanyang naibibigay. Pero ang malaking katanungan dito ay kung mapapanatili ba ni Kawhi na healthy ang kanyang katawan sa pagpasok ng play-in tournament o sa playoff man lang. Dahil alam natin na sa kabuuan ng kanyang career, injury talaga ang malaking kalaban ni Kawhi na sa playoff ay palagi siyang natatalo. Para sa inyo, ito na ba yung oras ni James Harden na magdomina sa playoff at makapasok man lang sa conference finals o masasayang muli kung sakaling tatamaan ng malubhang injury si Kawhi Leonard? I-comment lang yan sa comment section.